Yun, nagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa maayos yung ating kalagayan, maayos yung ating pagkakaupo. No? Mahalaga na meron din tayong sulatan, no? Yun, meron din tayong Bible. Ngayong umaga, tunay po na nakaka-bless. Isang pagkakataon po ulit na makapagbahagi, makapagkwento ang salita ng Diyos sa atin, base sa mga karanasan natin, base sa mga pagkakataon natin, na minsan nasasabi natin noong una na sana swertehin din tayo. Sana maging maayos yung trabaho natin, maging maayos yung buhay natin, yung pamilya natin, o lahat ng ating ginagawa. Minsan sinasabi natin na ang swerte ko naman. Kaya minsan ito yung tanong natin na naitanong na ba natin sa ating sarili na iba ba ang Diyos nila sa aking Diyos dahil sa ating kalagayan o sa aking kalagayan? Na minsan dahil sa mga pagsubok, minsan nagko-question tayo. Minsan nagtatanong tayo, bakit ganito? Iba ba yung Diyos nila kaysa sa Diyos ko? Kasi napapagbigyan lagi yung kanilang pangangailangan. Pero bakit ako ganito pa rin? Hirap pa rin sa buhay. Pero base dun sa mga napag-aralan natin, sa mga nakalipas na araw o linggo sa bawat sermon, nakita natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Na makita natin sa Aklat ng Gawa, Kabanata 4, 31, 33, 36, at 37. Na nawa makita natin kung ano yung nais ng Diyos ipakita sa buhay natin. Na kung paano kumilos siya sa buhay na tunay na nagtitiwala sa Kanya. Na ano yung kahalagahan na ipinagkaloob sa atin nung banal na Espiritu simula nung tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kung meron po kayong Bible, samahin niyo po akong basahin. Gawa 4:33, 31, 33, 36, at 37. Pagkatapos nilang manalangin, na yanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. 33, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. 36, ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ibig sabihin, anak ng pagpapalakas ng loob. 37, ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na binasa namin. Dalangin po namin na maunawaan ng iyong salita. Tumaning ito, maging pagpapala sa amin at may apply namin sa personal na buhay. Panginoon, sa umagang ito, linisin niyo po yung aming puso at isipan, Panginoon. Dalangin na ikaw yung maitaas at maparangalan, Panginoon. Patuloy po kayo na manahan sa amin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang mas lubos ka namin maipahayag sa bawat nakakasalamuha namin. Ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon, ay maranasan din ng bawat isa.
Panginoon, sa umagang ito, sa iyong mataas na papuri't pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan ganun po, lagi tayong nagtatanong kapag tayo ay nakadaranas ng mga pagsubok. Lagi, iba ba yung Diyos nila sa Diyos ko? Kaya ano yung nangyari sa mga apostol nang mapuspos sila ng banal na Espiritu? Ano kaya po yung nangyari? Sabi doon, puno ng kapangyarihan ang mga apostol nang ikwento nang muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Kaya handa silang magbigay dahil sa kanilang kagustuhan. Amen. Na marami na mga mananampalataya na yung maunawaan natin, yung tunay na motibo natin, kung bakit tayo nagbibigay, kung bakit tayo naglilingkod, bakit tayo humahayo, bakit tayo gumagawa ng mga ganitong bagay. Ito ba ay para sa tao o para maiparangalan o para maparangalan ang Diyos? Na yun yung maganda nating maunawaan, yung kung ano ba talaga yung motibo natin, kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Na nakita natin kapag ang isang tao o ang isang mananampalataya ay puspos ng banal na Espiritu, makikita natin na handa silang ibigay kung ano yung meron sila. Hindi lang dahil sa kagustuhan nila, kasi ito yung nais ng Diyos na makita din sa buhay natin, na maging buhay patotoo din tayo sa iba. Na gumagawa tayo, kumikilos tayo para maparangalan ang Diyos. Para doon sa kanyang mission, para doon sa kanyang gawain. At maging pagpapala tayo doon sa iba. Kaya handa silang magbigay dahil sa kanilang kagustuhan. Bukal sa puso yung pagbibigay. At sabi naman po sa verse 34, walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan. Doon ay po lagi rin naman natin na naririnig na yung pagbibigay ay dapat laging mula sa puso natin. Nagbibigay tayo kasi merong kagalakan tayong nararanasan dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu o puspos ng banal na Espiritu ang bawat mananampalataya. Kaya kung tama yung motibo mo, mararanasan mo yung kagalakan, mararanasan mo yung kapayapaan na mararanasan din ng ibang mananampalataya o yung mga naaabot ng tulong na nagmumula sa atin na ito yung pagpapali, pinadaan lang sa atin ng Diyos, naging kamanggagawa lang po tayo. Na yun yung maging malinaw sa atin bilang tagapamahala o steward nun. Kaya handa silang magbigay dahil sa kanilang kagustuhan. Kaya ang puspos ng banal na Espiritu ay bukas palad. Na nung nakaraang linggo na yung kwento ni Barnabas na pinagbili niya yung kanyang lupa doon sa Cyprus sapagkat hindi na niya ito kailangan. Na itong pinagbilhan ay pinagkaloob doon sa apostol na sila na yung bahala na mamahagi kung saan nila pwedeng gamitin doon sa pag-mission. Kaya si Barnabas ay puspos ng banal na Espiritu. Mas nagnanais na maging mayaman sa langit. No? Kaya lagi nating naririnig na mas masarap mag-impok ng kayamanan sa langit sapagkat wala dong mga naninira. No? Naninirang kalawang o
o na malinaw sa atin na ano man yung meron tayo na blessing, masarap na maramdaman din na dumadaloy din to sa atin patungo sa ibang tao. Na maranasan din nila yung natanggap natin mula sa Diyos. Na maging pagpapala din at maging bukas pala din tayo sa iba. Kaya kagaya ni Barnabas o ni Bernabe na mas nung nakilala niya ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tinanggap niya, naging bukas pala din siya sa iba. Na, yun din yung nais na makita natin kay Bernabe, kay Barnabas na isang magandang halimbawa ng pagiging bukas palad sa iba. Kaya ang tao ay likas na makasarili. Tama po ba? Tama na po. Na minsan dahil din sa maraming inaalok ng makamundo na ibinibigay, mas napapanghawakan ng iba yung ganang na sabi ay pinaghirapan ko to. Na minsan nawawala na rin yung ano yung motibo na tinanggap niya mula sa Diyos. Na magiging pagpapala tayo doon sa iba. Kaya mas nahahayag at mas maikwento natin ang Panginoong Kristo sa Kanya. Kaya yun yung kalimitan na nakikita natin. Likas sa mga tao ang makasarili. Dahil kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu, may nangyayaring pagbabago sa ating buhay. Amen. Yun po yung yun yung tawag doon, makikita natin sa isang mananampalataya o sa isang local church na o doon sa mga nagsasabi na Christian ako. Doon pa lang makikita na natin kung siya ay tunay na Kristiyano sapagkat kikilos sa kanya yung banal na Espiritu. Makikita natin kung tunay na puspos siya ng banal na Espiritu sa bawat kilos niya. Kaya mahalaga yung magiging patotoo natin doon sa iba. Kaya doon pa lang makikita na natin sa kanilang mga gawa. Kaya dahil kung tayo nga po ay puspos ng banal na Espiritu, merong nangyayaring pagbabago sa buhay natin. Maging sa pananalita natin, maging sa pagkilos natin, maging sa paggawa natin o pagtatrabaho, nandun yung katapatan natin. Sapagkat ang puspos ng banal na Espiritu merong pagbabago. Merong nababago ang buhay. Isang halimbawa po doon ay si Sakeo. Si Sakeo na isang, sabi nga po sa panahon niya, isang mandaraya. Pero, nang makilala niya ang Panginoong Jesus, merong pagbabago sa buhay niya. At nakita natin doon, binigay niya yung kanyang kalahati ng kanyang ari-arian. At kung meron pang nadaya, bibigay pa yung ika-4 na ulit. Tama po ba? Ika-4 o ika-5 ulit na ibabalik niya yun. Kaya ito ang magandang tanong natin sa ating sarili na ano ang mahalaga sa iyo? Yun, ulitin ko yung tanong. Ano ang mahalaga sa iyo? Ano yung mas pinapahalagahan mo sa oras na to, nang narinig mo, nang nabasa mo? Ano ang mahalaga sa iyo? Kaya ito yung mas dapat nating pahalagahan. Pahalagahan ninyo yung inyong mga mahal sa buhay. Na maging buhay patotoo tayo sa kanila, lalo tigit din sa ating sambahayan, sa ating magulang man yung kasama natin, anak man natin, o kasambahay natin. Dapat merong pagbabago nangyayari sa buhay natin bilang mananampalataya, bilang
tagasunod ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ang tunay na tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay nakikita sa pamagitan ng banal na Espiritu na tinanggap natin. Kaya si Barnabas, tinanggal niya ang mata sa mga bagay na material. Kaya po kaya natin yun, na tanggalin yung ating paningin sa mga material na bagay. Siguro maraming mag-iisip po na, no? Pero hindi po masama yung tumingin tayo sa mga bagay. Pero mas maganda na mas makita natin yung motibo natin kung bakit natin ginagawa yung isang bagay na yun para maparangalan at mas maihayag natin ang mabuting balita sa iba. Na kung tayo man ay may hindi kinakapos sa material na bagay o ano mang meron tayo, dapat dumadali yun at nagiging bukas palad din tayo sa iba. Na isang halimbawa natin yun na nga po si Barnabas, na tinanggal niya yung kanyang mata sa mga material na bagay dahil sa puspos na siya ng banal na Espiritu. Nandun yung pagmamahal, nandun yung pagtulong sa iba na nakatuon yung kanyang mga mata. Na yun yung nais na makita natin. Yun yung nais na makita sa buhay natin bilang mananampalataya. Lalo tigit sa City of Hope Christian Church na yun din po yung nakikita ko. Maging sa mga kabataan, maging sa mga nanay, na lumalakad sila, na nakatingin, nakatuon, nakikinig, tunay na sumusunod sa Panginoon, pamamagitan ng pagkilos ng banal ng Espiritu. Kaya, ganun din po tayo, dapat nakatuon yung ating mga mata. Nakagaya ni Bernabe din sa pagmamahal, din sa pagtulong, at doon sa mga bagay na yun. Napakagandang makita sa isang tao ang puspos ng banal na Espiritu. Amen po ba doon? Lahat po tayo nais natin makita yung asawa natin, yung mga anak natin, yung mga kaibigan natin, yung mga nanay natin, na puspos din sila ng banal na Espiritu. Na makikita sa buhay nila, magliliwanag sila sa bawat lugar na pupuntahan nila. Makikita ang Panginoong Jesucristo sa buhay nila. Kaya ito po yung tanong, tayong lahat po ba, nais ba nating mapuspos ng banal na Espiritu? Lahat po ba tayo nais na mapuspos ng banal na Espiritu? Kaya nawa po ngayong umaga, nakita natin yung kahalagahan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya sa umagang ito, nawa lahat po tayo pinagpala at tunay na pinagpala ng Panginoon. And na lang po. God bless po.